pungay-pungay ang ating mata. Kulang na lang matulog na ako habang nagsasalita. Pero kaya yan. O, ito may caller muna tayo. Kausapin muna natin. Siguro na-ghost to. Hello? Hi, Dika. Hi, medyo nagro-robot lang. Hello? Hello, DJ Cass. Ayan. Anong name mo? Wala daw audio. Wait lang ha. Wala tayong audio. Saglit. Ayan. Hello? Hello? Hello, DJ Kaya. Hello. Yes. Naririnig na po ba ang boses ng caller natin sa live? Kasi ang daming comment, wala daw audio, walang sound. Ayan, kaya kung walang sound sa live natin, punta po tayo sa radyo. Sa radyo po may sound. Ayan, meron na ba? O meron na daw, finally. Okay, sige. Hi, hello, good afternoon. Hi, DJ Kaya. Good afternoon to DJ Kaya. Anong name mo? My Joy? name is Jo. Yes po, Joy po, Joy. Joy. Ang ganda naman ng pangalan mo. Happy ka ba lagi? Si Joy eh. Sana. Sana nga, no? Yung pangalan mo, Joy, tas talagang happy ka everyday. Pero ba't ka napatawag, Joy? Napatawag ako si DJ Kara. Medyo relatable siya in a sense na sa family ko naman siya. Sa parents ko yung naranasan yan. Ginost Kasi yung ka? parents ko yung nag-ghost. Ay! Masakit yun. Parents sumiso ng ghost. Paano pang go-ghost? Parang di namin alam na pupunta na pala sila siya ng ibang bansa. Tapos after that day, pagising namin, wala na si dad. Wala na yung papa ko. Nasa ibang bansa na siya to work. Tapos nabalitaan na lang namin na uuwi lang siya after 4 years. Doon ako medyo nagtampo sa papa ko. Ilan taon ka nito? Siguro po like 10 years old. Yeah, 10. 10. So, 10. so sabi mo 4 years siyang nawala. So starting 10, 10, 11, 12, 13. 13 or 14 na siya bumalik. Yes. 14 years old ka na nun. 14. Nung pagbalik niya, kumusta kayo? Medyo distant po kasi parang walang pasabi na aalis. Okay. Although na-foresee na namin yun na parang aalis siya ulit. Pero yung wala kasing pasabi. Tapos parang, ang hirap kasi DJ Kara na parang hindi siya makakontak kasi hindi naman available doon dati yung Facebook. Hindi ka Kasi gaya banned dati yun na? Oo. Banned din po doon yung Facebook. So until now, nahihirapan kami na i-contact siya kasi nandun ulit siya. So nung 14 years old ka nung dumating siya, umalis din ba siya ulit? Umalis din po siya. So, The reason is for the family daw. so Pero lagi siyang, naghiwalay hanggang sa sila. nagtuloy-tuloy na yun, lagi na siyang umaalis. Apo, lagi na siya umaalis. Pero bumabalik din naman every year, ganyan. Hindi naman po every year. Parang Every other year. twice, every other year, ganun. Pero hindi na naibalik yung ano nyo, yung sweetness, yung pagiging closeness. Hanggang Nabalik lang ngayon? po siya ng paunti-unti. Ngayong year po, paunti-unti, nababalik naman siya. Yun dati. Ilan taon ka na ba Apo. ngayon? I'm 23 po. Turning 24 this 17. So parang ang hirap ibalik kapag nawala na yung closeness nyo. Kasi pag nasa Opo. malayo eh. Pero nung araw na umalis siya, di ba hinahanap niyo siya nun, hindi niyo alam. Ilang Opo. araw kayo naghanap nun bago siya nagparamdam? Siguro po like mga 5 to 7 months. Matagal. So ibig Opo. sabihin, anong naisip niyo nung hindi niyo siya nakita? Alam niyo nasa abroad na? Ang alam po ng mom ko, pero hindi po talaga totally nasabi sa amin agad kasi mga bata pa raw po. Baka hindi maintindihan ulit. Baka umiyak lang daw po So sa airport. aware hindi yung mom makaalis. mo? Aware? Yes po. Tapos after 7 months, nagpaliwanag sa inyong mga anak? Opo. Oh, Kasi lagi na po namin siya hinahanap na si Papa. nung nagpaliwanag Hindi po siya, umuwi. via phone call siya nagpaliwanag for sure kasi nasa malayo. Anong sinabi niya sa inyo? Apo. Yung first talk nyo? Sabi niya lang po na, Nak, sorry, andito na ako ulit sa China. Para sa inyo naman to. Yun lagi yung dahilan, para sa inyo. So hindi ito ang first time kasi andito na ako ulit eh. Opo, hindi po yun yung first So nung time. mas bata pa kayo, umalis na rin siya noon? Opo, before pa po akong mag 2 years old. Umaalis na Okay. talaga siya. Kaya lang yung time na yun na wala siyang paalam. Parang dun mas naging distant yung
Oo. sa Kasi kanya. may isip na kayo nun lalo na 10 years old ka na nun. Yung before na mga 2 years old, 3 years old, syempre di nyo pa alam nangyayari nun sa pamilya. Kahit umalis siya, parang hindi niya mamamalayan yung time pagbalik niya. Pero ito, may isip na kayo, nung umalis siya, parang bakit? Oh. So, nung nagpaliwanag siya ng first time na nag-usap over the phone, umiyak ka ba? Ano na feel mo nun? Ano sinabi mo? Actually, nasasaktan pa rin ako until now, DJ Kara. Pero parang wala na rin naman ako magagawa kasi the reason he's doing that, ngayon na alam ko na, ngayon na mas naiintindihan ko na, parang okay na ako doon na malaman kong okay naman siya. Okay naman siya sa bago niyang family, ganun. Ay, may bago ng family? Opo. Oh, kailan pa? Matagal na po, mga 2019. Tapos inuwi niya po dito yun sa Pilipinas noong 2014. Nung nagkaroon siya ng bagong family, sino nagsabi sa inyo? Siya o yung mama mo? Siya po. Ay, namin naman niya. Opo, kasi umalis din po yung mom ko. Pumunta po siyang South Korea. Oh, so naiwan kayo? Ilang kayo magkakapatid? 3 po. So naiwan kayo? Opo. Ano I was yun? raised by my grandmom. Oh, kaya ba umalis yung mommy mo for work or dahil na broken hearted sa daddy mo? For work din po kasi sobrang matanda na po yung kuya ko magka-college na po that time. So, kailangan po talaga kumita ng pera na mas malaki. So, kailan nalaman ng mommy mo na may other family yung daddy mo? Right away din nung sinabi sa inyo, sabay na sinabi din sa kanya? Opo, after 1 month po na pag-alis ng mom ko, tsaka po nagsabi yung dad ko na meron siyang iba. O di, ang sakit din nun para sa mommy mo kasi nasa malayo siya Opo, sobra po. Diba? Tapos hindi pa niya kayo kasama. Syempre, kapag ganun, gusto mo kasama yung mga anak mo para habang umiiyak ka, may yumayakap man lang sa'yo. Opo. Oh, so ngayon, kasama mo na yung mama o nasa abroad pa rin? Magkahiwalay na pong bahay pero nasa isang lugar lang naman po. Ang daddy mo nasaan? Nasa China pa rin po. Yun pa rin, with the new family. Yung family niya po actually kasama namin sa street namin. Isang compound, subdivision, ganon? Yeah, opo. Sa isang compound kami. Oh, so nakikita mo yung mga anak niya doon? Opo, yung isa lang po. Isa yung lang? Isa kasi nawala. Opo. Oh, pero yung daddy mo nakikita mo rin everyday? Opo, nung umuwi po siya nung January lang. Nakikita ko naman po siya. Bumabawi naman po siya. Nakikita ko Dumadalaw naman siya sa bahay niyo? Opo, pero alam mo yung DJ Kara, nakakamiss yung yakap ng tatay. Oh, totoo. Aralan ng tatay. At saka nakakamiss yung buo kasi kayo? Kasi nagkaisang kami. Opo, nakakamiss yun DJ Kara. Kasi parang every time na may kita akong buong family, sinasabi ko lagi na, sana all. I wish I could be like that. I could be like that. I think lahat naman ng mga kabataang naiwan ng magulang, yan talaga ang wish na mabuo ang family. Kahit minsan imposible lang hilingin, di ba? Parang kung magkakaroon lang ng bibigyan ka na isang wish, bubuuin mo pa rin na maging happy. Opo. Ay, so sad. Kaso that's life. Pero ilang taon na yung kapatid mo dun sa daddy mo? I think he's 12 ata po. Close naman kayo or wala kayong moments na Sakto lang, nagkakabatian, binabati niya ako. Babatiin ko rin siya. Pero not like super, super close. Alam mo, sakit nun kasi di ba parang pag nakatira kayo sa isang compound, nakikita mo yung daddy mo with other family na sana ako yun sana kami yun Opo. Yun yung pakiramdam. Lagi ko sinasabi yun. Then why? Bakit doon siya tumira? Baka may reason siya na magpalapit din sa inyo? Di ko alam, DJ Kara, pero sobrang sakit lang nung fact na bakit kailangan malapit pa sa amin? Is it para magselos kami ng mga anak mo talaga? Siguro naman hindi ganon. Kasi bilang tatay naman kahit paano, hindi naman niya i-wish yung harm ninyo. Pero it's either hindi niya naiisip na ma-hurt kayo or iniisip niya na naka-move on na ang lahat. Or pwede rin na at least hindi ganun ka-distance yung space nyo. Kumbaga kahit paano makakadalaw siya sa'yo, at the same time, andun din yung family. Not knowing na mas masakit yata yun. Kasi nakikita nyo Okay. Well, siguro it depends sa setup ng family. Kasi meron namang setup ng family na tanggap yung other family, nagkakaano sila, usap, pero hindi kasi lahat ganon, di ba? Depende rin sa kwento. Nako.
So, anong sabi ng mama mo ngayon? Anong sinasabi sa Okay na inyo? po ngayon yung mom ko kasi nakahanap naman po siya ng fur hair. Oh, so meron na rin siya. Opo. How does it feel na yung tatay mo may other family tapos yung mama mo may iba na rin? Syempre, for sure, bubuo rin siya ng family sa bago niyang partner. Ikaw ba kaya nyo na? Masasabi mo ba na okay na kayo? Or sana hindi na lang mom? Kasi si daddy nga ganun eh. May wini-wish ka pa ba rin ba na ganun? Wala na DJ kaya. Kasi ever since naman na umalis na sila, sinabi ko na sa sarili ko na kailangan kayanin ko mag-isa. Kasi ako na lang yung naiwan. Panganay Kasi ka ba? kami na lang yung magkakasama. Panganay ka? Bunso po ako. Bunso ka? So may mas matanda. Opo. Ilan yung pinakamatanda sa inyo? Ilan taon? 28 po. Magkakasama pa rin kayong tatlo magkakapatid. Yung panganay lang po yung kasama ko. Kasi yung pangalawa po, nasa mama ko naman po siya. Sa abroad? Dito lang din po sa So lugar yung namin. mama mo umuwi na rin? Opo. Okay. Wait lang, hindi siya tumitira sa inyo yung mama mo kahit andito na siya sa Philippines? Opo, nakahiwalay po siya. Because? Kasi po yung stepmother ko nga po, kasama po namin sa isang street. So ayaw niya. Opo. Parang Kasi umiiwas siya. pag nakikita po nung dad ko yung mama ko, parang may kirot na, hindi, dapat pala tinuloy ko na lang. Nararamdaman mo yung DJ Kara pag nakikita sila. So parang may pain pa sa kanilang dalawa. Yung sa papa ko lang po. Ang Yung may papa ko pain. po parang hindi makabugo. Pero yung mama mo okay na siya. Okay na po siya, sobrang okay na. Okay naman sa inyo na humiwalay sa inyo yung mama mo. Opo, DJ Kara. Kesa naman po na Nakikita sila. makita namin ng mga anak na Nahirapan siya. pa rin sila. Opo, So nahihirapan. parang kayo, bilang mga anak, hindi naman kayo nagtanim ng sama ng loob sa mami nyo. Inintindi nyo na okay lang yan man na malayo ka kesa magkikita kayo ni daddy, ganun. Na Opo, nasasaktan pa rin. intindi po namin yan. Yes po. So kasama ng mama mo ngayon, yung partner niya. Nasa US pa po yung partner niya. LDR naman sila. Opo, LDR naman Sino po. kasama ngayon ng mama mo? Yung kapatid mo lang? Dalawa lang sila? Opo. Okay. So, ang mahalaga naman kahit magkalayo kayo ng bahay, basta constant yung pagkikita ninyo at pag-uusap eh. Yan yung i-maintain nyo. Di ba? Opo, DJ Kara. Sa ngayon, ilang taon ka na? 24, no? Mag-24? Opo, 24. May nararamdaman ka pang galit sa daddy mo? Na ginost kayo? Actually, wala na po. Hindi Wala nagpaalam? na po. Okay. Nagkapatawaran ba kayo? Yung talk talaga na patawarin nyo ako, anak? Sa mga nagawa ko before? Meron po. Meron naman. Siya. Up until now po, nagsusorry siya. Kasi each time na naglalasing siya, lagi niya sinasabi na, sorry nak, kasi naiwan ko kayo. Sana huwag niyong pabayaan yung bago niyong kapatid. Ganun lagi sinasabi So may niya. pagsisisi naman pala on his side. Opo. Napatawad mo na? Opo, natatawad ko na po siya. May kirot pa. Opo, hindi naman po mawawala yun. Nakakalungkot naman yan. Kung ikaw, syempre, Joy, magiging magulang ka rin someday eh. Ano yung gusto mong i-portray bilang magulang na hindi mo gagawin or gagawin mo para sa mga anak mo? Kasi naka-experience ka na ng broken family, na-experience mong maiwan. Ano yung gusto mo sanang gawin bilang magulang? Ako po, wala po akong plano maging magulang, pero plano ko pong maging partner sa partner ko ngayon. Nasa Europe po siya. So, baka for now lang yan. Di mo pa plano. Siyempre, pag, di ba? Balang araw, tatanggi ka pa. Baka pag, di ba? Anong partner mo ngayon? Nasa Europe? Tama ba ako ng dinig? Po. Parehas po kaming girl. Oo. Sabi ko na, hindi ko lang madiretso eh. Tatanong ko sana, babae ba lalaki? Kaya pala ayaw maging magulang. Oy, pero kahit naman may mga mag-partner na parehong girl, may iba nagpaplano ng anak, di ba? Opo. Yun. Kasi minsan, di ba may effect yun? Minsan may mga trauma yun sa atin na ito yung hindi ko gagawin pag ako naging magulang or ito yung gagawin ko. Kaya kita natanong. Kasi baka may mga dinadala ka na ito yung dapat kong... Yun nga po. Opo. So right now, yun na yung trauma mo. Parang ayaw mo muna maging magulang. Or choice mo lang talaga yan? Opo, kasi feeling ko DJ Kara, parang... Hindi po di ko siya choice. Parang natatakot ako na baka someday malabas ko yung trauma na yun sa mga anak ko na hindi ko hahayaan na makuha nila yun.
Kasi I see. nandun ako eh. Kaya ayaw mo maging magulang. But Okay. anyways, alam mo, ang buhay naman, minsan, life is surprising eh. Which is, I understand kasi may mga ganyan talagang trauma sa atin na naiiwan. Di ba yung iba ayaw ikasal pag broken family, yung iba ayaw mag-anak. May mga ganun eh. But Opo. choice mo naman yan ngayon. Ang mahalaga maging happy ka. And sana, if ever man dumating yung time na yan, ikaw with your partner, makabuo ng family, for sure magiging mabuting ano ka. Magiging mabuting magulang ka kasi alam mo yung pakiramdam ng maiwan. Opo. At hindi mo gagawin, di ba? Opo. May message ka ba sa daddy mo? Meron po. Anong gusto mo sabihin? Dad, kung nasan ka man ngayon, alam kong pagod ka na magtrabaho for us. Pagod ka nang buuin yung family na gusto mo. Pero please know na wala akong galit. Wala akong sama ng loob sa'yo. Gusto ko lang maging masaya ka. Gusto ko lang magpahinga ka na. Huwag ka na bumalik sa China. Dito ka na lang. Magtatapos na ako. Magbibigyan din kita. Mababalik ko rin sa'yo lahat. Uuwi ka ha. Mahal ka namin. Mahal kita, Papa. Alam mo, kahit you're in so much pain at nagawa sa'yo, mabuting anak ka. Kasi mahal mo pa rin yung daddy mo after all. At yun naman din talaga yung Sobra dapat, diba? Sa mami mo may gusto kang sabihin? Ma, I'm so proud of you. Kasi despite of everything that you've been through, nakaya mo. And until now, you're giving the best para sa mga natitira mong anak. 3 lang kami pero gumawa. Parang kang isang nanay at tatay. Ikaw kumakatawan sa lahat ng nandun. Kaya babawi din ako sa'yo pag nakagraduate ako. Babawi ako sa inyo ni Papa. Mahal kita, Mama. Napakabuti mong anak. A big clap for you. Sana lahat ng anak ganito, no? Na yung pain natin, wag natin gamitin into revenge or galit. Gamitin pa rin natin siya sa maganda. Opo. Sorry, napaiyak kita, Joy. Joy ka pa naman. Patawarin mo na ako. Joy to the world ka pa naman. Naging sad, lonely girl ka na. Pero thank you for sharing ha. For sure, marami kang mai-inspire na kabataan. Opo. Salamat. Thank you, Thank Joy. you, Vera. Thank you po. Ayan, ingat ka lagi. Ikaw rin po. Salamat po. Salamat. Ayun si Joy. Sorry, napaiyak natin si Joy. Joy pa naman yung pangalan niya, no? Pero I'm so sorry for that. Alam nyo, marirealize natin na ang magulang ay magulang pa rin. Kahit anong kasalanan yan. Nagkakamali at nagkakamali sila. O minsan lang, medyo malupit yung pagkakamali nila. Medyo masakit talaga sa puso. Pero kung nagsisisi naman ng isang tao at sincere sa apology, magpatawad tayo. Piliin nating magpatawad. Kasi dun gagaan ang lahat. 'Di ba? Yung mga sakit, yung galit, matatabunan yan kapag naramdaman natin yung sincerity ng isang tao. Niniwala ba kayo doon? 'Di ba? Ay nako. So sorry for today, may napaiyak tayo, no? Pero if you have stories like that, nako, pwede po kayong tumawag, pero bukas na kasi wala na tayong oras. Ayan. And again, sa mga nanggo-ghost, hindi lang siya sa relasyon nangyayari. Kita naman natin si Joy, nag-ghost ng kanyang sariling tatay. Alam nyo, lagi may dahilan, no? Yung mga bagay-bagay kung bakit di nakakapagpaalam. Pero sana as much as possible, tapangan natin yung loob natin. Kasi ito yung mga effect. Kagaya ni Stacy kanina, gabi-gabing umiiyak. Ito naman si Joy, sobrang in pain pa rin siya. Hanggang ngayon may kurot pa rin. Yun yung maiiwan mong trauma sa isang tao kapag hindi ka nakapagpaalam ng maayos. So as much as possible, magpaalam tayo ng maayos. Diba? Lesson learned and lesson for today, kailangan may respect pa rin. Kapatid mo man, anak mo man, magulang mo, partner mo, kaibigan mo, napaka-importante niyan.
So if you have stories like that or any stories, pwede nyo pong isend yan sa fan page natin at malay nyo one of these days, ipi-play na natin ang inyong kwento ng pag-ibig o kwento ng buhay sa Sincerely Cara. Hanapin nyo lang sa fan page sa Facebook, Energy FM 106.7 or yung fan page talaga natin na kung saan pwede kayo mag-send ng voice message ninyo or letter kung nahihiya kayo sa boses ninyo. Kami na ang mag-VO dito. Hanapin nyo po yung Sincerely Cara. Okay? Anyways, maraming salamat mga pangga. Susunod na po si Jimbo at si Sheena. Kaya naman, tumuto ka pa rin dito lang sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo. Here is Pangga.